Ang araw ay malapit nang lumubog sa Isla Esmeralda, isang lihim na paraiso na halos hindi dinarayo ng mga turista. Ang mapuputing buhangin ay kumikislap sa huling sinag ng araw at ang maaliwalas na langit ay nagkukulay kahel na parang pintado ng Diyos. Sa ilalim ng lilim ng mga punong niyog, naroon si Elena, nakatayo habang pinagmamasdan ng dagat na parang sinasamba ang bawat alon. Suot niya ang manipis na kulay peach na sundress na humahaplos sa kanyang katawan sa bawat ihip ng hangin. Ang kanyang buhok ay parang ginto sa ilalim ng araw at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-aalala. Wala siyang ibang naririnig kundi ang alon ng dagat at ang tibok ng sariling puso. Sa di kalayuan, naglalakad si Rafael, ang lalaking pinilit niyang kalimutan pero hindi magawang ibura sa kanyang puso. Ang kanyang katawan ay matipuno, hubad ang pangitaas at basang-basa mula sa paglangoy. Ang tubig na dumadaloy mula sa kanyang buhok pababa sa kanyang dibdib ay tila larawang pinalad siyang masaksihan. Ngunit sa bawat hakbang ni Rafael papalapit, ang kaba ni Elena ay lalong tumitindi. Hindi siya naghintay ng paliwanag. Lumapit si Rafael at hinawakan ng kanyang kamay. Ang init ng kanyang palad ay tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Walang salitang lumabas sa kanilang mga bibig. Naghalo ang pananabik, galit at pagmamahal sa hangin. Ngunit hindi nila iyon inamin sa isa't isa. Sa halip, hinila ni Rafael si Elena papunta sa likod ng isang malaking batong nakalubog sa buhangin kung saan sila'y nakatago sa mga mata ng mundo. Doon, nagkatitigan sila ng matagal hanggang sa wala lang natirang espasyo sa pagitan ng kanilang mga labi. Sa wakas, bumigay si Elena. Ang kanyang mga labi ay sinalubong ang kay Rafael na parang hindi na niya kayang pigilan ang sarili. Ang bawat halik ay naglalagablab, puno ng pananabik at hinanakit na naipon sa mahabang panahon ng pagkakahiwalay. Hinaplos ni Rafael ang kanyang mukha, ang kanyang leeg at pababa pa sa kanyang balikat habang dahan-dahang binubuksan ang strap ng kanyang damit. Ang buhangin sa ilalim nila ay napakalamig, ngunit ang init ng kanilang mga katawan ang nagsilbing apoy sa gabing iyon. Sa bawat halik ni Rafael sa kanyang balat, naramdaman ni Elena ang unti-unting pagkawala ng lahat ng alalahanin. Hinayaan niyang mahulog ang manipis na damit sa buhangin at nang magtama ang kanilang mga katawan, ramdam niya ang pagtakas mula sa realidad. Ang init ng kanilang mga balat ay parang alon na humahampas sa dalampasigan. Mabilis, marahas, ngunit may lambing na hindi maitatanggi. Ang kanilang mga hininga ay nagsalubong. Ang bawat galaw ay puno ng kasabikan. Ang kanyang mga daliri ay gumapang sa likod ni Rafael, habang ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang bawat haplos ng kanyang mga kamay ay parang sumpang hindi niya kayang bitawan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na sumilip mula sa ulap, sila ay naging isa. Walang iniisip kundi ang sandali. Ngunit ang kanilang pagnanasa ay hindi kayang takpan ng bigat ng realidad. Nang matapos ang kanilang sandali ng pag-iisa, naupo si Elena sa buhangin habang nakatitig sa malawak na dagat. Paano tayo mabubuhay ng ganitong lihim? Tanong niya, halos pabulong habang niyayakap ang mga tuhod. Lumapit si Rafael sa kanyang likuran at niyakap siya. Hindi to magiging madali, Elena, pero handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Pumunta ka dito para sa akin at hindi kita bibiguin.
Tahimik lang si Elena. Alam niyang ang pag-ibig na ito ay tulad ng isang apoy. Mabilis sumiklab, ngunit maaaring makasunog ng lahat. Ngunit ang puso niya ay natangay na ng alon. Hindi na siya makabalik sa pampang ng dating buhay niya. Sa balayo, ang liwanag ng isang flashlight ay biglang tumagos sa dilim. Pareho silang napabalikwas. "Elena!" Isang galit na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa gubat. Si Damian. Lumapit ang tunog ng mga yabag. Mabilis at puno ng puot. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Elena. "Takbo tayo!" bulong niya at tumayo silang dalawa. Ngunit bago pa sila makatakbo ng malayo, si Damian ay nasa harap na nila. Ang kanyang muka ay galit na galit. "Akala niyo makakawala kayo? Akala mo, Rafael, makukuha mo ang babae ko?" Ang tensyon ay tumindi at ang init ng gabi ay tila sumama sa tumitinding emosyon sa kanilang paligid. Alam ni Elena na ang gabing iyon ay hindi matatapos ng payapa. Sa isang saglit, naramdaman niya ang malamig na hangin ng panganib, hindi mula sa dagat, kundi mula sa puot na nakapalibot sa kanila. Ang Isla Esmeralda ay tahimik, ngunit sa gabing iyon, ang dalampasigan ay naging saksi sa isang kwento ng pag-ibig, galit at labis na kasakiman. Sa bawat hampas ng alon, tila pinapaalala na ang lahat ng bagay ay may katapusan at hindi lahat ng lihim ay kayang itago. Ang katahimikan ay napalitan ng mabibigat na yabag ni Damian na tila sumabog sa galit habang papalapit kina Elena at Rafael. Ang kanyang mga kamao ay nakatikom at ang kanyang dibdib ay humihingal sa bigat ng emosyon. Si Rafael naman ay tumayo sa harap ni Elena. Ang kanyang postura ay matibay at handang ipaglaban ang babaeng mahal niya. "Damian," malalim ang boses ni Rafael. "Alam kong galit ka, pero hindi ito ang tamang paraan." Tumawa si Damian ng mapait. "Hindi tamang paraan? At ang agawin mo ang kasintahan ko, iyon ba ang tama?" Sumulyap siya kay Elena na nakayuko at hindi makatingin sa kanya. "Elena, sabihin mo nga sa akin, ito ba ang gusto mo? Iiwan mo ako para sa taong ito?" Hindi makapagsalita si Elena. Ang kanyang puso ay nasa pagitan ng dalawang lalaki. Ang isa'y minsan niyang minahal at ang isa'y hindi niya kayang bitiwan. Hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay at sa simpleng galaw na yon, naramdaman niya ang katiyakan na kay Rafael ang kanyang puso. Ngunit alam niya ang bawat salitang sasabihin niya ay magpapalala lamang ng sugat ni Damian. "Damian, patawarin mo ko," bulong ni Elena, halos hindi marinig dahil sa ingay ng alon. "Hindi ko ginustong mangyari ang ganito, pero ang puso ko ay kay Rafael na." Halos pumutok ang ugat sa leeg ni Damian nang marinig iyon. Bigla niyang itinulak si Rafael at sa isang iglap, nagkaroon ng sagupaan sa pagitan nila. Si Damian, sa galit at pagkakanulo, ay umatake ng walang ingat habang si Rafael ay pilit na umiiwas ngunit handang ipagtanggol ang sarili. Sa bawat hampas ng kamao, nag-eko ang tunog sa tahimik na dalampasigan. Si Elena naman ay tila napako sa kanyang kinatatayuan. "Tama na!" sigaw niya. Ngunit hindi siya naririnig ng dalawa. Habang nanonood siya, nakikita niyang parehong nasasaktan ang dalawang lalaking pinakamalapit sa kanyang puso. Ang init ng alitan ay tila kasing init ng araw na lumubog na sa dagat.
Sa isang matinding sagupaan, natumba si Rafael at si Damian ay nakatayo sa ibabaw niya. Ang kanyang kamao ay nakaangat. "Ano, Rafael? Sa tingin mo, kaya mo akong agawan?" Ngunit bago pa bumagsak ang kamao ni Damian, biglang sumigaw si Elena at tumakbo sa pagitan nila. "Tama na, Damian. Ayoko nang magpatuloy ito." Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang boses ay matatag. "Hindi ako bagay sa iyo. Hindi ko kayang magpanggap na mahal kita." Napatigil si Damian. Ang kanyang mga kamay ay unti-unting bumaba at ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng sakit. "Ganito ba talaga ang itatapos natin, Elena? Sa ganitong paraan?" Hindi sumagot si Elena. Sa halip, tumalikod siya at lumapit kay Rafael na ngayon ay nakahiga pa rin sa buhangin habang humihingal. Inalalayan niya ito at tumayo at nang magtama ang kanilang mga mata, alam nilang tapos na ang laban. Habang lumalayo sina Elena at Rafael, naiwan si Damian sa dilim ng dalampasigan. Ang kanyang puso ay puno ng galit, sakit at kawalan ng pag-asa. Pinagmasdan niya ang dalawa habang papalayo at sa ilalim ng buwan, alam niyang hindi na niya maibabalik ang nakaraan. Sa huli, ang Isla Esmeralda ay nananatiling tahimik, ngunit ang dalampasigan nito ay naging saksi sa isang trahedya ng pag-ibig at pagtataksil. Sa bawat hampas ng alon, tila pinapaalala na ang mga desisyon ng puso ay may kapalit at hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa paglipas ng panahon.